So maaaring ang unang step para makita mo ang pag-ilos ng Diyos sa iyong buhay ay pumunta ka dito sa linggo at magsama ka ng iyong kaibigan ng mahal sa buhay. Obedience opens the door for God's power. Kaya minsan, ang habang ng pananampalataya mo ang magiging dahilan para magkaroon ng lakas ng loob ang iba. Amen? Hallelujah. Meron pong isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na natutong lumangoy. Okay. Nakatayo po siya dun sa gilid ng ilog kasama niya ang kanyang ama. So, bago siya lumunggan po, ulit-ulit niya tinatanong, "Tay, sasaluhin mo ba talaga ako? Okay. Nandiyan ka ba? Aabangan mo ba ako? Sasaluhin mo ba ako?" So, paulit-ulit yung tanong ng anak. Paulit-ulit din yung sagot ng tatay. Sabi niya, "Anak, tumalon ka lang. Tumalon ka lang." Pero nag-aalala pa rin yung bata na tumalon. Hindi dahil mahina yung tatay, kundi dahil hindi pa siya handang magtiwala. Pero maya-maya, nagkaroon na ng lakas ng loob yung bata at tumalon ito. At gaya ng pinangako ng ama, sinalo siya agad ito at siya po ay nakalundag ng ligtas doon sa ilog. Alam niyo, hindi naging ligtas ang bata dahil malakas yung kapit niya sa kanyang ama. Siya ay naging ligtas dahil malakas ang kanyang ama at tapat ang kanyang ama sa pangako na binitawan nito. Ganito rin po ang ating pananampalataya. Hindi tayo naligtas dahil sa laki ng pananampalataya natin. In fact, wala pa ba tayong pananampalataya ay nagbigay na ng daan ng Diyos. Habang tayo ay nasa kasalanan, pinagkaloob ng ating Ama sa langit, ang ating Panginoong Jesucristo upang pagbayaran ang ating mga kasalanan doon sa krus. Kanyang katapat ang ating Diyos. Kaya kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, naroon ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Naroon ang katiyakan na ikaw ay tatanggapin ng Ama. Kaya sabi ni Jesus, "Kung sino ang lalapit sa akin na hindi tataboy, pagkos bibigyan ko ng karapatan na maging anak ng Diyos." Pinatunayan na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa krus. Dahil ayaw ng sino man ay mapahamak, ang nais ng lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Balik po tayo sa Joshua chapter 3. Habang binabasa ko po ito, may napakagandang larawan ni Jesus dito. Sino po ang unang pumasok doon sa Jordan? Sino po unang humakbang doon sa ilog? Diba? Yung mga pari na dala ko yung arko. Yung arko ang sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Ito ang nauna doon sa bayan. Ito ang tumayo sa gitna ng ilog. Ito ang naging dahilan para makatuwid ang lahat. At hindi ba yan din ang ginawa ni Kristo? Hindi niya tayo pinapunta sa harap ng kamatayan sa sarili po natin. Siya unang namatay. Siya ang pumasok at umarap sa kamatayan. Siya ang umarap sa ating mga kasalanan, nagbitbit ng ating kasalanan. Siya ang tumayo sa pagitan natin at ng hatol doon sa krus. Tinanggap niya ang dapat sana'y para sa atin at dahil siya ang nauna, makakatawid na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Yung arko po ay tumutukoy sa atin, tumuturo sa atin kay Kristo. Tandaan mo, si Jesus ay laging nauuna bago ang kanyang bayan. So hindi niya tayo inuutusan na puntahan ang lugar na hindi na niya unang pinuntahan. Marahil ang Jordan mo ngayon ay isang mahirap na desisyon. Maaaring hinihikayat ka ng Diyos na patawarin mo na yung nagkasala sa iyo. Pero natatakot kang masaktan muli. Baka tinatawag ka ng Diyos na magsimula ng isang ministry, ng isang life group. Pero pakiramdam mo, kulang ang kakayanan mo. Mag-enroll ka sa ating pong discipleship track. Meron po tayo sa EGS every Sunday afternoon. Baka ang hinihingi niya lang sa iyo ay ang buong tiwala mo sa isang bagong direksyon na kanyang nais mong tahakin. Church, ang pagsunod ay maaaring hindi komportable po para sa atin. Pero sinasabi ko sa inyo, obedience is always worth it. Amen? Sabi mo sa akin, it's worth it.
Hallelujah. Hindi hinihingi ng Diyos na maintindihan mo muna ang lahat. Ang hinihingi niya ay gawin mo ang unang hakbang. Amen? Step out in faith. Take the first step of faith. So habang inilubog ng mga pari ang kanilang mga paa sa lumalagas ang Jordan, wala pa silang nakikitang pagbabago. Pero pareho pa rin ang agos, pareho pa rin ang panganib, pareho pa rin na parang imposible na makatawid. Pero sa sandaling iyon, may ginawa po ang Diyos na hindi pa nila nakita. At dito natin matututunan ang susunod na katotohanan. When God's people choose obedient faith, God makes a way when there seems to be no way. Ang Diyos ang siyang gagawa ng landas kapag parang walang daan, walang landas na nakikita ang bawat isa. So, nandito na po tayo sa climax ng kwento. Hanggang ngayon, lahat ay preparation pa lang. Sabi ng Bible, consecrate yourself, carry the ark and step into the river. Pero ngayon, makikita natin ang ginawa ng Diyos. So verses 14 hanggang 16, sabi po dito, so it was when the people set out from their camp to cross over the Jordan, and as those who bore the ark came to the Jordan, the feet of the priests dipped in the edge of the river, that the waters stood still and rose in a heap very far away at Ada. Now, tingnan po natin ang ilang mahalagang detalye dito. So, hindi po tumigil ang ilog habang papalapit pa lang sila dun sa pampa. Hindi rin ito tumigil nung nandoon na sila sa pampa. Noong lumubog na ang kanilang mga paa sa tubig, doon natin makikita, mababasa na kumilos ng Diyos. Yan po ay pananampalataya. The miracle began at the feet. So isipin niyo po yung eksena. Narinig nila yung lumalagas sa tubig. Nararamdaman nila yung putik doon sa kanilang mga paa, sa ilalim ng kanilang mga paa. Malakas, nararamdaman nila yung lakas ng agos. At mula pa sila nakikita ang pagbabago doon sa level ng tubig. Pero patuloy pa rin sila umaakbang. Nagpatuloy pa rin sila sa pagsunod. At nung sila ay nararamdaman nila na ang isang bagay na hindi may paliwanag ng mga tao. Yung tubig na kanila pong sinuo ay bumababa mula po sa ilalim. Biglang huminto, hindi po unti-unti, hindi dahan-dahan ang sabi ng Bible, the waters stood still. Alam niyo po, ang Diyos na naghati ng Red Sea, ang saling Diyos na nagpahinto ng Jordan. Hindi nagbago ang kanyang kapangyarihan. At kung meron man po tayong makikita dito, is that God is already working beyond your sight. Okay? Hindi mo pa naiispatan, pero kumikilos na ang Diyos. Hindi mo pa nga naiisip ang iyong pangangailangan, kumikilos na ang Diyos. May isang mahalagang detalye na madalas po natin malalampasan dito. Sabi po ng verse 16, na ang tubig ay humunto very far away at Ada. Doon sa malayong lugar, alam po, ang syudad ng Ada, ang lungsod ng Ada, ay hugit kubulang 20 milya mula po sa lugar na kinagawahan ng Israel. Napakalayo nito. Ibig sabihin, habang nakatayo ang mga pari sa tubig, hindi pa nila nakikita ang miracle. Doon na nangyari. Dahil nagsimula ang lugar sa isang lugar na hindi abot na kanila pong paningin. Di ba ganyan din po ang ginagawa ng Diyos? Maraming beses na iniisip natin na hindi naman tumitingin si Lord dahil wala tayong nakikitang pagbabago. Pero ang totoo, listen to this. God may already be working in places you cannot see it. Kumikilos na siya sa mga lugar na maaaring hindi mo pa nakikita. Habang ikaw ay nananalangin, minaayos na siya sa iyong puso. Habang ikaw ay naghihintay, may binubuksan siya, pintuan para sa iyo. Habang iniisip mong tahimik ang langit, dahil dalangin ka ng dalangin, pero parang walang nangyayari, may pangyayari na gumagalaw ayon sa kanyang plan
God working doesn't mean that He stopped working. Hindi mo man nakikita, pero naroon na kumikilos ang Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kumikilos si Lord. Okay? So, binitawag po na sa pag-aaral ng psychology na illusion of control. Alam nyo, ang gusto natin ay nakikita mo na natin yung buong plano. Diba? Kapag meron mang hawak na nito, parang gusto mo tingnan yung ending lagi. Kapag ikaw ay nanonood ng series, gusto mo na tingnan yung dulo. Diba? Saka mo mapanoorin, saka mo sisimulan sa umpisa. Okay? Siguro natural sa atin na gusto natin malaman yung buong pangyayari bago tayo kumilos. Now, mas kampanya tayo kapag alam natin ang lahat ng detalye. Pero alam niyo po, ang pananampalataya ay hindi po ganoon. Faith does not demand complete visibility. Bakit? Ang pananampalataya ay pagtitiwala hindi lang sa kayang gawin ng Diyos, kundi sa character ng Panginoon, kahit na ang landas ay hindi pa ganoon kalinaw. Ikaw ay nananampalataya dahil alam mo mapagkakatiwalaan ang Diyos. Alam mo na matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At anuman ang kanyang pinangat, ang kanyang sinabi ay kanyang tutuparin at kaya niyang tuparin. Yan ang pananampalataya. Kaya maraming tao ay hindi sumusunod sa Lord dahil parang hindi nila kulang ng evidence. Kundi dahil hindi nila kontrolado ang mga pangyayari. Alam mo, pero kung kontrolado ang mga bagay-bagay, hindi na pananampalataya yun. Dahil ito na yung gumagana, utang mo lang. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo mag-isip. Pero pinipili mo na mas magtiwala sa Diyos kaysa sa sarili mong kaisipan, sarili mong kakayanan. Faith begins when control ends. So, napansin niyo po ba ang pagkakaiba ng Red Sea at Jordan River? Sa Red Sea, ang mga tao ay tumakbo palayo sa Egypt. Sa Jordan, ang mga tao ay lumakad papasok sa kanilang inheritance. Sa Red Sea, God rescued them from slavery. Sa Jordan River, God was leading them into their purpose. Hindi sapat na iniligtas ka lamang ng Diyos. May layunin siya para sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, may layunin ng Diyos sa iyo. Hindi ka lang nililigtas mula sa apoy ng impyerno, pero may layunin ng Diyos para sa iyo. Maraming Kristiyano ang masayang makalabas na ng Egypt, pero hindi pa pumapasok sa lahat ng inilaan ng Diyos para sa kanila. How many of you know that God has more in store for you? Amen? Hallelujah. Hindi ka nandito para dahil gusto kong pahirapan ng Lord. Nandito ka dahil hinahanda ka ng Lord sa mas dakilang bagay na ibinibigay niya at hinanda niya para sa iyong buhay. Hallelujah. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Praise God. Malapit na po tayo natapos. Ang salvation po ay hindi po ang finish line. Salvation is the doorway to God's purpose. So, kapag meron po tayong mga shared experiences, katulad po ng Israel, ito po ang naging dahilan kung bakit may mga bagay tayo hindi natin malilimutan. Kaya yung mga sundalo, kapag nakikita niyo po sila, iba yung kanilang samahan. Diba? Iba yung samahan mo ng best friend mo dahil ang dami yung shared experiences. Yung pamilya na dumadaan sa matinding pagsubok ay mas nagiging matatag. Yung simbahan na sama-sama nananalangin at nakikita ang himala ay mas nagiging malalim sa kanilang pananampalataya. So lahat po ng mga taga-Israel, yung mga bata, yung matanda, yung mga lalaki at babae, pare-pareho nilang silang nagkaroon ng experience na ito. Meron silang miracle na kanilang pong naranasan. At sa mga darating na panahon, pag-uusapan po nila ito, ipapasa nila ito sa kanilang mga anak at sa mga apo. At ang kanilang testimony, naroon ako nung pinatigil ng Diyos ng Jordan. Kaibigan, mga magulang at mga kapatid, may mga himala ang Diyos na hindi lang para sa iyo. Ginawa niya ito para palakasin ang pananampalataya ng buong komunidad. Gagamitin ka ng Diyos para palakasin ang pananampalataya ng iyong anak,
ng iyong asawa, ng iyong kaibigan, o kahit ng mga tao na hindi mo kilala, ikaw ay magpatuloy na sumunod sa Panginoon. Meron po isang matandang marinero pala, na minsan tinanong kung bakit hindi siya natatakot sa malaking alon doon sa dagat. Gumiti siya bilang tugon, sabi niya, maraming beses na akong dinala ng barkong ito sa gitna ng bagyo. Hindi ako nagtitiwala sa katahimikan ng dagat dahil ang dagat ay nagbabago. Nagtitiwala ako sa tibay at husay ng kapitan. Alam mo, ang kapitan ng ating buhay ang ating Panginoong Jesus. Siya ay sumulong sa atin sa buhay na ito at hinarap niya ang kamatayan at hindi po siya natakot at tiyak niya na kung tinitiyak niya sa iyo na kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, ikaw ay makakarating sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin